Ano nga ba ang pakiramdam ng lahat kayo sa inyong tahanan ay magkakaparehas ng propesyon? Ating alamin kasama ang isang pamilya ng mga doktor, kaya naman mga ka-homemates, the doctors are in! Sa pamilya, propesyon at tahanan. Kung sino sila, let's watch this! Ano nga ba ang pakiramdam ng isang tahanan kung saan ang lahat ay naka-white coat? Sa pagkainan, puro medical terms nga ba ang usapan? At kapag may isang sinipon o nagkakasakit sa pamilya, nagkakagulo ba sila kung sino ang magmamain sa pasyente? O sa huli, doktor man sa paningin ng iba, ang hanap pa rin ba ay ang yakap at kalinga ni mama? Paano nga ba ang buhay kung mula kay tatay, nanay, hanggang sa mga anak, isa ang sinumpaang tungkulin? Blessing nga ba ito o pressure para sa bawat isa? Ngayong araw, silipin natin ang kwento sa likod ng mga stethoscope. Alamin natin kung paano pinatitibay ng medisina at ng pagmamahal ang isang pamilya. Kilalanin natin ang pamilya Eusebio mula kay tatay, nanay, ate hanggang sa bunso. The doctors are in sa itong tahanan. Ayan mga ka-homemates, ha? Nakita nyo yan. Kaya naman, the doctors are in sa ating talakayan today. Siyempre, pakilala na natin sila. Ayan. Ang unang-una, ang ilaw ng tahanan. Si Dr. Marie Judith S. Valdez Eusebio. Siya po ay MMHOA, FPDS, FPADSFI. She is also a board-certified dermatologist and dermatologic surgeon with 30 plus years of experience. Wow! And of course, Life Fellow, Philippine Dermatological Society and Philippine Academy of Dermatologic Surgery Foundation, Inc. And of course, UPPGH alumni. Ayan. Doctor of Medicine, Dermatology Residency, and Masters in Hospital Administration. She is also founder of Managing Director of VE Eusebio Skin and Laser Center sa Los Baños and Calamba. Isa rin po siyang award-winning physician, recipient of PDS Awards of Distinction and PMA Outstanding Physician. Mentor of University of the Philippines College of Medicine, board member, Philippine Dermatological Society. Yes! Good morning! Good morning, Dr. Good morning, Magandang Doc. umaga po sa ating lahat. Ayan. Welcome back. Welcome Doc back Judith. to Ito ang Tahanan. Yes. Suki ka na dito, Doktora. Opo. nga. Ayan. Okay, ngayon naman mga kaibigan, ang ipapakilala ko sa inyo yung panganay na anak. Ito po ay si Doktora Kathleen May V. Eusebio Para. Ayan. MD and FPDS. She's also a board certified dermatologist, fellow of the Philippine Dermatological Society, PDS and PADSFI. A UPPGH trained, completed residency in medical, surgical, and cosmetic dermatology. Advanced international training, dermatologic laser surgery and aesthetic dermatology from University of Toronto, Canada. Galing naman pala. Ayan. An international researcher, a published author, and speaker at major dermatology congresses across Asia, Europe, and North America. Wow naman. An award-winning academic, recipient of PDS International Publication Awards and Research Grants. A professional leader, Laguna representative for PDS South Luzon, and peer reviewer for global medical journals. Ito pa, a consultant dermatologist, active in clinical practice in hospitals and family-owned skin centers. Yes! Oh, grabe yan. Hello, good morning, Doc. Good morning. Ruth. Hello Ayan po. siya. Anyway, siyempre pakilala natin ang kanilang bunsong anak. Yun. Ang kanilang bunso na napaka-cute din. Dr. Maria Emilia Ruth B. Eusebio. Ayan. Anyway, siya ay board-certified dermatologist, top 5 in the 2025 Philippine Board of Dermatology Diplomate Examination. Ayan.
Diplomate Philippine Dermatological Society, PDS, UP-PGH trained, completed residency in medical, surgical, and cosmetic dermatology. Academic excellence, Doctor of Medicine, UPCM, and BS Biology, Genetics, cum laude. Ang galing-galing naman ni Doctor UPLD. Ayan. Clinician, researcher, published author in reputable medical journals, and international speaker, Asia and Europe. Yan, syempre, specialized interest, genetics, pigmentary disorders, nail diseases, and dermatologic therapeutics. Yan. Therapeutics. Kaya ayoko mag-doktor eh. Yun ang problema ko talaga eh. Ang daming terms na Daming hirap. terms eh. Ang hirap talaga eh. Ano ba? i-pronounce. Oo nga. Oo. Yan. Hilo nga ako bigla, no? Maapaw ng karunungan dito. Oo nga. Ang daming letters. Correct. Ako kasi PWD lang letters. Okay. So ito pa, hindi pa tapos, ha? Oo nga, no? Oo, Ano may- pa? yung- Ano yung, pa, ah, mga kaibigan? Son-in-law. Ay, sige. Good morning po. Ayan. O, Ay, diba? Ang Dr. naman Dr. Ayan, o, diba? O. Imagine mo 30 na Cum daw laude, siya, ah. pero mukhang 16 lang, o. Cum laude 31. lahat. Cum laude pala lahat. Talagang nasa lahi. Hindi pa rin nagpahuli, no? Pati, syempre. pati Tingnan in-law, natin. no? Pati Oo. son-in-law. Kasama. Son-in-law ni Doktora Judith, yan. Ang asawa po ni Doktora Kathleen. Kathleen, ayan. Si Dr. Danilo D. Alpapara Jr., MD. Ayan. FPSOHNS, kung ano man yun. Whatever. Basta yun, board certified ENT head, Ah, head yan. and neck surgeon, and Dito facial siya. plastic and reconstructive surgeon. Wow. Yan. International Fellowship, Australian Academy of Facial, Plastic and Reconstructive Surgery, Ah. Perth, Australia. Wow. UP-PGH trained, top 3. Diplomate board exam in Wow. ENT head Ay, and neck galing din surgery. talaga. Ayan. Di na Consultant in ENT, facial plastic and reconstructive surgery in Alabang and Laguna. Yan. Nice. Palakpakan po natin, Dr. Dan. Magandang umaga po. Thanks for inviting us po dito sa Ito Ang Yes. Tahanan. Good morning, Doc Dan. Ang ganda po ng set nyo. Yeah, thank you Thank you po. po. Alam niyo mga ka-homates, maging ang haligi ng tahanan ay isang doktor din. Pero wala nga po siya dito ngayon sa studio. And of course, his name is Dr. Vergel Estrada Eusebio, MD, MMHOA, Emeritus, FPPS. Ayan. Ayan. Doc, nasan ba si Doc? Pagpasensyahan na po ninyo at wala ho dito si Doc Vergel kasi siya ho ay isang pediatrician, no? Okay. Si Doc Vergel ay 69 years old na po. So, by this time, ang dami na ho niyang naging pasyente. Pasyente. Even today, he is making rounds po at saka seeing outpatients na may sakit, no? Kasi ngayon po uso ang mga sakit ngayon. So, andun ho siya. Sabi na nga niya, ipagpaumanhin nyo na lang po siya na wala siya dito. Kami na lang po daw ang mag-vouch for him. Yes. Okay On naman behalf po of yan. Dahil it, nandito naman po kasama. kayo. So, ito na ang tanong natin. Paano po ba nagsimula lahat? Ay, mga kay Doc Judith. Doktor din po ba kayo bago kayo mag-asawa? Nagkita po kami ni Doc Vergel sa Bae, Laguna, no? Sa Galing lang tayo doon, Pagamatang Pangmasa ng Laguna. Ako po ay isang clerk, ibig sabihin fourth year medical student. Si Vergel naman po ay isang instructor, clinical instructor po namin. Ibig sabihin, teacher ho namin siya. Opo. Ngayon, nung nagkita kami, sumunod na siya sa PGH, hindi na niya ako tinigilan. Kaya kami ho ay nagkatuluyan, ano? Wow! So, Kunyari magpapacheck up sa inyo, gano'n. hindi talaga, sinasamahan Kahit niya walang ako sakit. mag-duty, binibigyan Ay, ako ng mga ganon. pagkain. So, parang the following year, ako ay nag-asawa na. So, parang short lang ho yung courtship namin. Nag-asawa ka agad kami. Kaya po, itong mga anak namin ay malalaki na. Kasi kung nag-asawa kami after residency training, hindi ho ganyan sila katatanda na, okay? Ngayon, ma'am, so after that, Vergel pursued pediatrics as residency training po. Ako naman, nanganak muna ako kasi nabuntis ako kay Doktora Kathleen. And then after that, after delivery, I actually pursued dermatology. I wanted to be an obstetrician pero sabi ni Vergel, ay hindi ka pwede mag-OB kasi pag may paanakin ka na patient, tapos ako ang magsasalo, walang maiiwan sa bahay natin. So, kaya sabi niya, mag-derma ka na. Okay. Kaya ako, dermatologist.
Okay, by profession. Maganda-ganda lang. Kitang-kita naman. Tignan mo naman, no? Oo, syempre lahat ng dermatologist magaganda. Mga ano yung mga skin. Mga skin. Kaya pala. Skincare talaga eh. Oo. Yun naman. And then, gusto niyo pa pong malaman kung paano namin sila na-convince Yes. mag-doctor? Oo. Sige na, oo nga po. Go ahead. Okay, so later on. Okay, so nagkaroon nga ako kami ng dalawang anak, no? Inunahan na tayo. Ang difference so nilang dalawa ay almost 10 years. So, since we are we're doctors by profession and we really love our profession po, no? So, ang pagpapalaki ng anak and pagko-convince sa kanila na maging doktor ay napakahirap po. So, number one, we were actually role models to them, no? Secondly, Paano yun? Nung baby sila, binibili nyo sila ng gamit ng mga... Pandoktor, yung doktor. Doktor. Parang mga ganun. stethoscope. Stethoscope. Ano, dinadala po namin sila sa clinic. So, pinapakain ko po sila. Kasi itong mga anak ko po, hindi sila ganyan ka-sexy, matataba sila. So, ang hilig nila sa pagkain. So, reward system nila yung pagkain. So, pag pumunta sila sa clinic, kain sila ng kain po doon. So, akala nila, pag ikaw ay doktor, marami kang cash to buy mga fast foods and mga masasarap na pagkain. Tapos dinadala ko rin po sila sa mga conventions, no? Sa conventions doon, syempre makakita po kayo ng yung mahilig sa masasarap na pagkain talaga. pagkain din at saka you're actually exposed to the good life of what the practice of medicine is, no? And then siguro nakita rin nila yung tulong na ginagawa namin sa aming mga pasyente. Kasi we are helping both the persons or patients in all walks of life. So, hindi ho kami namimili ng mga pasyente namin. No? So, kahit ho, si Doc Verhel, kahit ho mga walang bayad, yung NC, ang ibig sabihin ng NC, no charge. So, yan po ay Saan po talagang... yan? Sa Los Baños. Pwede po bang Tuloy punta na tayo? tayo. Hindi, marami Pwede ho ba kami talagang pumila? charity si Doc Verhel. Marami siyang charity. Hindi ho siya namimili Pero ng may pasyente. resistance po ba sa kanilang dalawa? Meron naramdaman niyo ba? Ay, di, ayaw namin. Ayaw namin. Tanong niyo lang po sila Kathleen. later on. Pero Sige. ganun po. Ang Lagot kayo. aming pagpapalaki sa kanila, no? It's actually reward system. Okay. Yan. Ayan. How about Kathleen? Ano masasabi niyo doon kay Mami? Si Kwento niya. growing up kasi, the way si Ruth kasi, di ba, almost 10 years yung gap namin. So, may generation gap talaga. Although pareho kaming millennial, ako yung parang 41, siya yung 31. So, okay, 1985. Siya, Saktong 10 pala. medyo magkaiba po yung generation. So, ako kasi, yung mas na didiktahan. Ako po yung mas sumusunod Parang ganun talaga. pag panganay yata. Mas no? nadidiktahan. Sumunod ka. Opo. So parang, the way I remember it, ako, growing up, laging sinasabi ni Mommy, when you grow up, when you become older, you'll be a doctor. May affirmation. Palagi na ano niya sa Conditioning. You'll be mindset. a doctor, parang conditioning nga po. Oh, conditioning. Mindset. Ah. Oo. You'll be a doctor. So yun, for the longest time, syempre ako, dadalhin niya kung kakain kami. Pag nasa convention, may ballpen, tapos bibigyan niya ako. Ang dami kasing pagkain po pag convention may sweets, lahat, dessert. So nga, sige, you'll be a doctor. Tapos nakikinig ako ng Kaya pala yung tatay lecture. ko, magiging pogi ka, magiging pogi. At ikaw pala. Ay, Magiging pogi. Sige, tuloy po. Tama. Doc. Tapos po, kahit yung, hindi ba pag pumapasok kayo sa school, sila na din yung namimili. Kung saan kami mag-high school, kung saan kami magka-college, eventually kung saan kami mag-women. So, okay lang sa inyo yun? Kasi Na, ako, na sila ang nagde-decide lahat? actually sa akin, yung may generation gap nga kami. Bilang, feeling ko sa akin at that time, as long as nabibigay naman yung gusto ko. Kasi marami siyang binibigay po talaga sa akin. Talaga Aside may from reward food. system talaga mula pagkabata. Aside from food, marami po siyang binibigay. Pero meron kang gustong iba kaya? Na gusto sana? Kung hindi ka doctor, ano Sa ka? back of your mind. Nakakahiya po Sige na, Mali, Kathleen, mali. ano yun? Nung bata ako, gusto ko po maging MTV VJ. Usong-gusto noon dahil sa Yes. vibes, yes. MTV Kasi may MTV pa po Pero nung maganda time boses na niya. yon. Ay, hindi. Kumakanta rin. Ayun. Ay, di ba? Mamaya sa Mamaya. Ay, wag Oo, po. Pero, yon. Pero between the two of us, mas marami kasing talent yung sister ko. So siya, if ever, mas marami siyang option sana
Sige nga, sige nga. Oo, sige. Oo nga, sige nga, Ruth. Oo nga, sige Gantuan mo nga nga, kami, Ruth. Ruth. Ikaw, Doc Ako Ruth. naman po, parang since 10 years kasi yung gap namin. So, somehow nakita ko Parang na... laging emphasize nung Oo, kasi parang nung high school ako, parang med school na yung sister ko. So, parang somehow nakita ko na, oh, this is the path. Parang this is a nice path. Parang my parents are also doctors, then my sister's going to be a doctor too. So, parang actually inspiration sila. So parang that's yung nakita ko. Parang hindi naman ako pinilit kasi mahirap kasing mag-doktor na hindi mo gusto. Yeah. No? Oh, yun So, naman. yes. So Hindi mo parang rin more matutuloy. of like, yun nga, mindset, tapos it's guidance and parang inspiration. Pero yung tanong kanina, meron ka gustong ibang gawin sana? Oo, kung hindi ka Siguro, doctor. nung before, kasi sa UPCAT form, I remembered, nilagay ko muna nun architect. Tapos parang after a few weeks, change ko rin siya na BS Bio. Tapos, yun din, drawing, ganon, art. Pero parang, yun nga sabi nila na, you can do that naman while On the you're side, doing, yes. med school and all. Tapos yun, music. Yun po. So, yung Yes. parang, you always look after her, parang ganun. Parang, Not necessarily. parang naging ano na siya. Inspiration. Parang, Ayun, oo. idol mo. Parang unconsciously, nakikita ko na parang kung anong ginagawa nila, parang it's nice to do that too. Yan. How about si Doc? Paano sila nagkakilala? Oh, Doc Dan. Paano siya naging part Hinayang ng rin siya? Oh, paano ka Paano naging naging part ng doctor family? din? Paano naging doctor? Actually, Paano ka naging doctor din? Matagal na po kaming mag-onime. So, nag-meet kami college. So, sa UP Los Baños. So, same organization, same yung hilig. Pero kasi kaming into fitness. So, it started with jogging together. Wow. And then eventually, nag-date na. Yeah, so, Ikaw na. Okay. Sana all. Tapos, ako naman po, ako yung first doctor in the family. Ah, okay. So in my case naman, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. I was a BS Biology graduate. Ako naman, ang gusto ko dati, maybe I'll work for like wildlife organizations like or mga channels like Discovery Channel or okay. National Geographic. Pero mas madali pa lang maging doktor. I actually na-expose ko sa family nila since nung time na yun, hindi pa ako doctor. And then in-explore ko yung pagiging doctor and nag-try lang ako na mag-apply sa mga med schools, tanggap naman, and tumuloy ako ng med school and I eventually liked it kasi nga okay siya na practice and you get to help patients, and kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, it's not really work, it's something that you really love to do. yan. So, Doc, tanong ko lang, sa family mo ba, ikaw lang ang doctor o yung mga sa mga siblings mo, mayroon din Ako doctor? lang po yung doctor, pero yung Doctor, sister ko, nurse, so parehong medical related yung field po namin. Ito na, yun May na. tanong ako kay Doc Kathleen. Naisip mo rin ba na pag nag-asawa ka, maging doctor din yung asawa mo? Or Before, Actually, before. sinasabi niya din yun. before, ha? Sobrang, I guess amin dalawa, ako talaga yung sobrang masunurin. Sinunod ko po talaga lahat ng sinabi ng mom ko. Pero syempre, may time din Mabuting na, anak. ay hindi na, may time din po na, si mommy kasi, she's very, hindi ko alam kung yung mga babae in general, hindi ba yung intuition, pero si mommy kasi may foresight din siya. Di ba po? Yung Pero si daddy foresight- ganun din. Sumusunod lang din si daddy. Okay. Kay mami. Parang tayo pala. Parang may- Siya ba ganun din? Sumusunod. yes. Hindi pwedeng. Hindi kasi di ba po yung mga babae, parang may foresight din sila eh. So, may, Intuitive, no? opo, intuitive din. So, parang si Mami, yung husband ko yung pinakagusto niyang boyfriend ko. Oo naman. Especially nung, kasi eto, di ba, pareho Pinakagusto nga, sa may iba? Ay, Ay, joke. naging po. So, yung pong, edi after, kasi si Mami yung namimili kung saan kami papasok, di ba? So, nung pareho kaming nakapasok sa the same med school kung saan sila ni Daddy, nung nakapasok din yung husband ko, sobrang gusto na yun, sobrang okay talaga na sa kanya. Approve agad. Approve na So, po may, talaga. may anak na kayo, di ba? Yes. So, sila ba, gusto mo rin ba sila maging doctor? O, gusto mong, May suot na nga ro stethoscope oh, ngayon. or gusto mo na, kung ano yung gusto nila na maging, nasusuportahan mo sila, or ano mo sa kanila, kailangan din mag-doctor kayo? Well, honestly, we want them to be Yeah. doctors, Yeah, we pero want them to be if kung doctors. gusto nila na ibang tahakin na landas, okay lang din naman. That's why madami silang mga ginagawang additional na mga extracurricular para kung ayaw nila mag-venture into
medicine, pwede din. So like right now, meron silang mga coding lessons. Ano yun, nung pandemic, di ba? It was our Sobrang- idea na ipag-coding din sila. Yun ang school namin. Yun Coding ang school po. ko eh. Opo, Robotics, coding. artificial intelligence. Yes, coding. Tapos Technology naman. music Performing lessons. arts, yeah, music May lessons, nag-music singing. lessons. Yeah. Pero sila po yung may gusto nun, kung anong gusto nilang gawin. Pero kami, sinasabi din namin sa kanila, baka you might want to consider, gusto niyo mag-dermatologist. Kasi may business na, sayang naman. Parang ganun po. So, syempre sa isang bahay, mga tao din naman, kahit puro doctors, no? May nagkakasakit din. Di ba? So, meron bang matigas ang ulo pa rin kahit na puro doktor na? Di ba? Parang yun ang problema ninyo sa patients, di ba? Pinapainom mo ng gamot, ay uminom, ay ito dapat ang sundin, hindi sinusunod. Yun eh, talagang- Kayo mismo sa loob ng bahay, puro kayo doktor. Meron bang ganon sa members of the family? Okay. Ay, tinuro. So I think Tingko wala. common vote for everyone, si Daddy po. Wala siya dito ngayon, pero Okay. lahat busy siya. So siya yung type of like, doctor, father na he likes taking care of people. Yes. Pero pag Pagdating sa siya, kanya. parang sobrang matiisin talaga niya. So kailangan mo siyang pilitin. Parang normal yata sa mga daddies. No? Pero sumusunod naman siya. Giveaway talaga. For example, Hindi, at po yung saka, flu kapag vaccine. may diba? sakit sila, since daddy, mommy ako, pag may sakit sila, yung mga anak namin noon, actually si Verhel o si daddy ang gumagamot sa kanila since pediatrician yon. Even up Hanggang to ngayon now. po, kahit adult na Ang kami. tinatanong nila, ang daddy nila, ako hindi. Kasi pag may sabihin ako, mami, parang mami ang specialty mo. So, parang they follow the specialty of their dad. So, hindi uso sa inyo yung soft drinks at saka crackers pag may lagnat? Kapag Diba yun sa atin, di ba? Hindi, nung Oh, may panahon lagnat, natin, inumin mo Ayun, ng manahon soft kasi drink. ganun. Pwede rin yun po. Basta, Naman, no? Inom pa rin ng paracetamol. Paracetamol, oo. Ngayon, maiba naman Paracetamol. tayo. No? Kapag sobrang stress na kayo sa clinic o sa hospital, sino naman po sa inyo ang tagaluto Oo nga. o tagabili ng comfort food para sa lahat? Kumbaga, sino po ang chief of happiness ng pamilya? Ayan ang aking tanong. ako po, ako ang taga-bili ho ng pagkain sa amin. Okay. Si Verhel kasi, iba ho yung, right now, hindi ho siya mahilig kumain. So ako naman ho, taga-bili ng pagkain. Pero ngayon, kontrolan na rin niya ako kumain. Kasi bawal sa akin ang red meat. So bawal ang pork, bawal ang beef. Pero, minsan po, kumakain naman ako sa labas, di ba? Pakonti-konti, Cheat day. Dok. Cheat day. Pero day. minsan, everyday cheat day. Okay. Oo nga. Paano yung nakakapagluto pa rin kasi mga girls, no? Na may time pa to cook. Actually, sir, in all honesty, mahilig ako magluto. Yung luto lang yung ayaw sa akin. Mahilig po talaga ako magluto, pero hindi masarap. Pero mahilig ako. Yes. So, Sayang pero wala pag si ako chef. nagluto, Oo hindi po comfort food yung labas. So, sabi sa akin ng asawa ko, bumili ka na lang. Do you ask questions Professional about, secrecy, no? Yes. Tama yung, ba? alimbawa yung mga patients nyo, may operations or whatever, do you ask advices from your Yes. 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 Very kapwa Yung, doctors, di ba? yung Sa daddy. specialization ni Dan, ENT, facial plastic surgeon, si mami yung namilinan. Nag-recommend. Nag-recommend pala. Sige, fine, recommend. Kasi, lahat kami derms. Oo nga. So, Oo walang nga. surgeon sa amin. Tapos si daddy medical siya. So, parang kailangan merong surgeon siya, sa amin na ma-referan. Yung hindi namin magagawa. So pag sinabing medical, siya yung More general of yung family parang... doctor, parang ganyan. Ay, hindi. Pedya po si daddy sa Pedya. bata. Bata So, yung siya. nga, yung parang internist, pero bata siya. Tapos So, may specialization na ngayon. So, tapos ENT, tapos derm. Going back po dun sa question ni Tita Cynthia, I think yung advantage pag family of doctors, meron kayong instant na referral. Kasi for example, may pasyente ako na at the same time bata din, may concern ako, pwede kong itanong yung case na yun sa That's father-in-law ko. nice, oo. Pwede kong i-refer sa kanya. Oo Same nga. thing pag dermatologic patient, o kunwari may cancer or gusto magpa-nose lift, ganyan, pwede rin i-refer sa akin yung patient na yun for Yes, yung management. mga hindi na kaya, example ng filler, botox, then kailangan mo na ito i-nose lift, i-facelift, blef, si Dan na yung gumagawa. Wala para may discount. Tapos pag mga bata na inooperahan niya, kailangan niya na pre-op clearance sa pedya. Sa inyo Kay naman. daddy. Kay Doc, Berhel. Kay daddy. At saka yung mga topics namin sa table, kami tulad ni Verhel, we usually talk about not medicine. Anything yun na nga po. under the sun na hindi medicine. Kunwari yung garden niya. Yun no? na.
yung mga sasakyan, Yung pets. yung mga Pets. pets namin sa bahay, yon. Kasi grabe ngayon ha, mahal ang magpa-vet. Yes. Yung mga eh. pets namin na malapit nang mamatay, ano, kung anong gagawin sa kanila, no. Anyway, mga pagkain. Okay, pagkain din. Tapos yung mga anak namin. At saka yung mga other persons with problems but not related to medicine. Okay. Doc, ito naman, ano? Pagdating sa clinic, ito, college kayo. Pero sa bahay, paano nyo nababalanse yung roles ninyo bilang magulang at mga anak? Ayan. Sino po ba ang nasusunod pag wala nang white coat? Si Outside the Mami uniform. pa rin. Wala na, tabi mo na yun talaga eh. Merong seniority po sa amin na ano. So, ako, kung anong sasabihin, kasi si Verhel, bihira ho yan magsalita. Pero pag may sinabi siya, susundin ko yun kasi magagalit yun eh. So, although most of the time naman, kung anong sinasabi ko, yun din ang pananaw niya. Pero pag may sinabi siya, I really make sure na I follow. And then, pag wala na yung white coat, ano, pag nasa bahay na kami or halimbawa sa clinic na may mga issues kaming pinag-uusapan, we make sure na we come into common grounds. Hindi kami hindi ko sinasalungat yung kanyang views, no, kasi ayaw ko ng away. Siya din ayaw din niya ng away. So hindi we don't disagree. Kung meron akong mga hindi gusto sa sinasabi niya or hindi ako sang-ayon, I just keep quiet. Okay, ganun yun. I just keep quiet. So, I don't discuss things now which are, not good for the relationship. So, Doc May and Doc Dan, magkasama rin kayo sa bahay nila? Or Bukod na po kami. Hiwalay na po. 5 years na po. pati po yung mga anak nyo? Yeah, kasama. Kasama po Kasama namin. nyo na, okay. Opo. Pero magkakalapit Kasama lang. yung Within anak. ano Hindi, din. ibig sabihin nakabukod na Malayo sila, po eh. pero sa bahay. Parehong Laguna rin lahat. Laguna kami lahat po, pero... Ano mga Kabuyaw. Opo. 20 kilometers apart, mga ganun. Yes. Alas Baños, sorry. Yes. Yun. So So, magkakalapit pa din. magkakalapit pa rin. Pero we really value our parents' opinion. Kasi when it comes to... ang tagal na kasi nila sa private practice po eh. Iba po yung training. Di ba pag nag-train sa public hospital, iba po yun sa actual private practice. So when it comes to, for example, yung mga ethical decisions, kung ano ba dapat gawin, iba yung sinasabi sa libro eh. Tapos ano ba talaga dapat kung ikaw yon, ano ba talaga yung tawag to, best thing to do, especially when it comes to mga ethical and administrative decisions and issues. Dr. Rascus, ngayon, halimbawa, ito, nangyayari ito eh. Paano naman pag yung magkaibang opinion sa isang medical case? Ayan, sa clinic po. Within the family, Is it doctor-to-doctor case or ang diskusyon or nadadala niyo po ba yung pagiging magulang at anak sa loob ng ospital? Usually, actually, parang, for example, ako kasi my mom is already a dermatologist for like more than 30 years. Ako, I'm practicing like for, as in board certified derma, like roughly a year. So ako, personally, pag ganon, lagi ako nagre-refer sa kanya, which is good. Actually, yun yung isang advantage, no? I see her as my mom and in the house, but in the clinic, I see her as my senior consultant. So when I don't know anything, I always ask her. Then parang may inputs ako, then she will tell me her inputs, then we will come into a conclusion. So you So have it's a actually a separate- very positive Separate thing. clinic na meron ka na. Ano po, parang we have 2 branches na clinic and then hospital meron din. Then we have like a same schedule. So kapag same schedule kami, I refer to her and also to my sister. Although hindi kami different kami ng schedule, I refer to them. I also refer to my brother-in-law. So like it's actually a very positive thing. So ikaw, Doc, gusto mo rin bang doctor asawa mo? Actually, hindi po siya doctor. Pero may fiancé po ako. Okay. He's engineer, industrial engineer po siya. And ako lang yung odd one out. Okay naman Ako kay yung medyo Doc pasaway. Judy. Okay Approve naman, naman, Doc. pasama. Of course. O, pag-aaralin natin kasi- ulit. Ay, hindi na po. Okay yun kasi, syempre, Magdodoktorin. kung ano, May di ba, variety. mga millennials ngayon o Gen Z, hindi mo na madidiktahan yan. So, anyway, Parang masama kung sinong gusto niyang makakasama habang buhay, syempre yun yun. Ayun, So, we tama actually naman. respected her decision. Yes. Tsaka yung kanyang So, balance fiancé naman, mabait.
At saka gwapo. Wow! Buti na lang. Gwapo. Parang si Kahit hindi. Doc Dan, di ba? Gwapo. Oh, mukhang mabait si Doc Dan. Improvement of the ratio. Yes. Eto pa, kung magkakaroon kayo ng activity na nagsasabi niyong, okay, hindi ako doktor ngayon. Nanay at tatay, anak lang muna ako. Roles. Anong gagawin niyo? Hindi kayo doktor. Oh, ngayon. Doktor. Travel. Parang Travel, hindi ata tita. Travel. Travel, okay. Travel. May time naman, may time. And also, Ikaw. travel, hobbies, exercise together. Hindi Wow. wala nga. Ayun po, wala kaming common time masyado. Yun siguro yung So, downside. pinaplano travel. talaga. Pinaplano namin. Like, hindi kami, Scheduling yan. growing up, hindi kami yung, nasanay kami na hindi kami sabay-sabay kumain. Okay. ganun. Yes. Kahit naman malilit pa kayo. Kasi para silang soldiers din eh. Kapag Hindi tinawag, kami dapat sabay-sabay. on call eh. Oo, On talaga. call. Pareho kami ng husband ko, same with our kids. Ganun So, din. kaya I think si mommy, kaya yung advice niya sa akin, di ba, mahabang nga po yung age gap namin, yung advice talaga sa akin, mas okay din na doctor yung partner mo. I think kailangan kasi maintindihan po talaga yung Yes. So, schedule tama eh. rin. Hindi kami sabay kumain, tas may time na may events, hindi kami nakakapunta, minsan siya lang, minsan Tapos ako. parang meron din sa overnight. Paano mo naman Wala pinapakita sa yung bahay. pagiging nanay mo sa anak mo? Siyempre nga, busy ka. Yung bunso ko, tabi kami matulog. Tabi kami matulog. Tapos meron kaming meron kaming mga play dates with their friends, with their friends. O kaya kami lang, nagbabonding. Tapos I explain to them. I think naintindihan na nila kasi yun yung kinagis Si May ano naman. siya eh, she sets days off, so hindi siya nag-go-work ng 5 or 6 times a week for 4 days a week lang kasi yung isang araw na yon dedicated yun for the kids. And then ang ginagawa namin, pag talaga may major activities, talagang cancel talaga yung clinic, cancel yung pagpasok sa work Yeah, that's good. para to make time with the kids. Yun lang yung mahirap doon. Mahirap talaga yung sabay-sabay na kain. Like for example, sa gabi, kung kunwari may long OR case ako, nakakain na yung mga kids, tsaka pa lang si May dadating, tsaka pa lang ako sa bahay dadating. Yun nga, di ba? Kay Doc Judith, meron akong gusto malaman, Oo Doc. nga. Sa tingin niyo, Doc, na-fulfill niyo yung dreams niyo for your daughters na, syempre, nakita niyo naman na ginawa nila yung gusto niyong mangyari sa buhay nila. Anong nafe-feel niyo ngayon? Are you happy with that? Na Natutupad nangyari, yung- natupad nasunod yung gusto yung nyo. profession. yung Yung pangarap gusto nyo. nyo. Sumunod sa yapak nyo. Yung ganun. I'm happy, fulfilled, and at the same time, very thankful that yung sinagot ng ating Panginoon, yung panalangin namin araw-araw para sa aming mga anak. Okay? And hopefully, ma-extend sa aming mga apo. Pero, depende rin naman sa hilig ng mga bata. Siyempre, hindi namin sila mapilit, no? At saka, ang hirap talaga kasi sabi nga ninyo, pag nag-aaral ng medicine, kailangan maging matalino sila, consistent sila sa pag-aaral. Yun ang mahirap mong i-cultivate sa mga bata ngayon, no? So, sila naman, sa awa ng Diyos, sila ay mga A students. Sila ay pumasok sa Puro cum laude. Cum laude. mga Tama eh. mga top universities and schools in the Philippines, no? So doon syempre may genes, no, genetic, pero yung pagpapalaki na at paghuhubog sa isang bata with the right values and study Yeah. habits, it's something that we have really to be thankful and we have to pray for that, no? Yan yung Kasi- tatanong ko nga eh. Kung mayroon mang isang word na pinakamahalagang aral po na nabuo sa family nyo, na nadadala nyo hanggang sa profession po, ano po yun? Siyempre, yung pagmamahal at pagsisilbi at pagrerespeto sa isa't isa. Respect, love, and Service. no? Okay. What else can you ask for? Kayo na lang. Pasyente. Yung, Kulang kasi doon. actually, Dagdag tayo. the thing that I can ask for, because I'm already like 67 or turning 67, so Parang 50 I ka. have to age gracefully. Okay? And yung tatanda ako na hindi ako wheelchair, buhay ako pero hindi wheelchair bound. And that I can still walk even if I live up to the 90s, no? Kasi my mom is already 91 but wheelchair bound. Ang hirap nung gano'n. So yun ang pinapanalangin ko. Kaya ngayon, I started to exercise. Hindi kasi ako ma-exercise eh. So, meron akong smartwatch. I make sure na I walk
10,000 steps at In a least a day. day. Oo. Tapos hindi na rin ako kumakain ng red meat. Tandaan, ha? Yan, ha, Red. Gawin na Ako, natin hindi yan. na rin ako kumakain ng red meat. Ayan. Wala na ring 1 daya. week na. Wala nang cheat day. Yan. Ako, may question naman ako sa mga anak. Ano bang message nyo kay mama nyo na naging matagumpay kayo dahil sa kanya? Anong message nyo? Thank you. Elegant thing. That's it. Thank you. Elegant thing. That's it. Thank you. Thank you. Thank you. Ganun lang. Thank you kasi yung parang siya yung nag-guide talaga sa amin. Yeah, kasi yung med school, di ba, mahirap siya. So there are times talaga na gusto ko mag-quit. Pero siya kasi, she has a way of, ano ba, hindi ko alam. Manipulate is not the right term. tough Pero love. like, Yes, good. It's the tough hindi, love. hindi iba. No. Hindi naman tough love. Kasi every time na gusto ko mag-quit, sasabihin niya, o sige anak, try mo muna 1 year and then let's see next year. Very supportive Oo. lang talaga. So, Tapos Supportive. hanggang Very natapos mo na yearly, try mo muna 1 year hanggang next year. Parang na-trick. Hanggang natapos na. Ay wait, magkukwit pa ba ako? 1 year na lang, diba? Parang ganun siya. Ayan. Guidance talaga, man. And about Doc, ano masabi mo naman sa mother-in-law mo? Oh, she's the best. Actually, tawag ito, yun nga, very important yung foresight, very important yung support, very important yung guidance from the above. Very importante po lahat yun. And syempre, yung nakita ko talaga sa family dynamics nila. Kasi ako, hindi naman family of doctors in general. If you take away the medical aspect of it, parang yun yung parang role model din namin sa family na maganda yung communication between the parents tapos na ipapasa sa mga bata. And yun, nakita namin yung mga advice nila kung ano yung what will work, what will not work for our kids. So yun nga, moving forward, yung sa kids namin, although we want them to be doctors, gusto din namin na yung gugustuhin nila na path is kung saan sila nag-excel, tapos kung ano talaga yung gusto nila. Tapos, Yun. Tapos, super agree talaga ako dun sa foresight. Like, parang she knows, May like, vision. if something's, parang may masama Foresight nangyayari kaya, sa'yo, or like, may masamang mangyayari sa'yo. Parang totoo talaga yun. Parang, your mom is always right. Parang at the end of the day, you would realize na, thank you kasi may mom ako. yan. Okay, daddy naman, baka naman, habang nanonood Eh, siya. Oo nga, message to dad. Si Daddy, of course, love na Message ko naman kay daddy, nasa bahay. He's always a workaholic, na as in, almost, actually si mommy and si daddy, kami po, parang ng sister ko, 5 times a week kami nag-work. Pero si mommy, 7 times, si daddy din 7 times. Wow. Pwede. So parang yun, message namin Daddy. kay daddy is, yun, thank you din, and sana more time for yourself. Ayan. And yun, always parang proud kasi wala akong kilalang doctor na I mean, a lot of doctors are very, very like masipag. Pero si daddy talaga like as in, Monday to Sunday at his age right now, tapos parang, as in, he's very Talagang humble. he He's one loves. of the most humble people I've met in my life. So, very inspiring person talaga siya. Kahit ang dami na niya na-achieve in life. So, yun lang. Yun din yung message ko. Ayan. How about si Doc May? Of course, daddy mo. Oh, big hand. Daddy, Stage. thank you din. Asan ba? Ayan, Daddy, wala. thank you. Relax, chill. Exercise Si Doc Kathleen more. talagang chill lang talaga Chill to, talaga. you know? Yes, chill lang talaga. Yeah, si Daddy, like yun, nga, halos lahat na siguro ng bata or patient sa Los Baños, naging patient na niya. Actually, kahit adult 60, po. kahit pasyente adult. pa rin. Yung mga, yung pati apo po, PLP. pati Apo mga na. apo, Kaibigan ko ganon. sila, may apo. Yes, Galing. yun. Ganun siya. And since ang tagal-tagal niya nagpa-practice, parang yung experience kasi, di ba, yung actual theory na naaral sa med plus the experience. As in, sobra. Yeah. He's really good. He's a very good doctor. Si Mami. Mami. Doc Message ni Judy Mami. naman. Being a mom and a doctor is actually difficult, but all throughout my life, I actually practiced number one, as I said in my previous yung about grandparents, una muna ang Panginoon, pangalawa tayo, and then we should love one another, respect each other, and value whatever the needs and the talents of your children or grandchildren. But of course, we can guide them to the right path, no? But sometimes yung mga gusto natin or mga plano natin sa kanila,
hindi plano nila or hindi plano ng Panginoon para sa kanila. So, kailangan natin ma-distinguish yun. And whatever the outcome, we should pray for all their plans and God's plan and our plan. Wow! So, Very mga nice. doc, saan po namin kayo pwede makontak Oo nga. for consultation? Ayan. Ayan, pag-promote na Isa-isa, po kasi kayo. may mga po. kanya-kanya Oo, sa yung inyong mga clinic. Ako po, you can visit me at Asian Hospital and Medical Center. Meron din po akong practice sa Calamba Medical Center, Health Serve Los Baños, and Healthway, Qualimed, Santa Rosa. Yeah. So, ako naman po, you can find me at V. Eusebio Skin Center. We have 2 branches. It's a family-owned skin center. We have 2 branches. One at SM Calamba, and then the other one is in Los Baños. We're also affiliated in HealthServe, Los Baños, and Calamba Medical Center. Wow. So, yung sinabi ni Dr. Kathleen, parehas na rin yun sa amin. Oh, okay. Copy-paste, Doc. Copy-paste. Ayan. Puntahan natin sila minsan. Chat na lang. Oo.